Why is it so hot here? Well, I don't know. Of course, it's Philippines. Then why are we here then? Because you're gonna visit Why? Spend thousands of pesos for just a place that's so hot. because it's your Lola. Okay, fine. Signal, my phone's even dead. I know, right? Just imagine. Why is this place always so hot? Ito mga batang ito, sanay sa walang kuryente, ganito na lang magkwentuhan na lang tayo tungkol kay Andres Bonifacio. Then who is Andres Bonifacio? Sa kalagitnaan ng mahigit 300 taong pananakop ng mga Kastila, nagpatuloy ang pagkakaroon ng takot sa puso ng mga Pilipino. Hindi makakamtan, malaya ang inahasan. Hindi magawang lumaban dahil sa takot na nakatanim sa kanilang mga puso't isipan. Sa ika-30 ng Nobyembre, taong 1863, isisilang ang isang sanggol na siyang manguna upang lumaban sa mga Kastila at pakasan ang pananakop nito. Kalaunay, ikalalanin siya bilang ama ng himagsikang Pilipino. Kilalanin natin si Andres Bonifacio. Sa kalsada ito ng Balintawak, ang araw ay masigla at mapayapa. Ang mga magkakapitbahay ay nagkakasayahan, pumupuno ng masasayang tawanan at tindig ng mga nag-uusap. Magandang umaga, Senyorito. Kamusta ka na? Ako naman ay nasa maayos na kalagayan. Salamat sa pagtanong. Kamusta po kayo? Ako ay nasisiyahan na makita po kayo. O Andres, tagal na natin din nagkita. Mukhang maganda na ang gising ngayon. Subalit, sa gitna ng kapayapaang ito, ang atmosfera biglang nagbago nang lumapit ang isang Indio sa isang kawal na Espanyol. Senyor, maawa na po kayo sa amin. Wala na po kami ang pagkuhanan ng pagkain at gamot. Ang aming mga kasama, nagugutom na at may sakit. Sana ibigay niyo na po ang aming hinihingi. Blasphemy, Indio, problema ko pa ba yun? Kitang-kita ang kawalan ng katarungan. Ang mga Espanyol na nagpapakita ng kahambugan ay naging sanhi ng pang-aapi sa mga inosenteng Filipino. Hindi ito nakatarungan! Nakita mo ba yun? Walang awa ang mga Kastila. Kailan tayo nagtitiis? Mahirap na ang sitwasyon natin ngayon. Walang boses na nagtatungkol sa atin. Walang tigil ang pag-aapi nila. Paano na tayo? Hindi pwedeng ganito na lamang. Kailangan natin ng pagbabago. Hanggang kailan pa ito matitiis? Hindi na pwede ito. Kailangan na natin magbago lahat. Bago ang pagtitipon sa lihim na kongregasyon, nagsimula ang laban para kay Andres Bonifacio sa mapayapang kalsada sa Balintawak. Sa harapan ng pagtutol ng ilan at takot ang iba, kinailangan nilang gawin ang malupit na gawain, ang pag-udyok sa ilan na sumanib sa kanilang layunin. Emilio, kumusta ka? May kailangan tayo pag-usapan. Ano yun, Andres? Hanggang kailan tayo magtitiis sa mga Espanyol? Ano yung plano, Andres? Kailangan natin ng mga tao para labanan ng mga Espanyol. Sino-sino, Andres? Ano pinagagalan niyo dito? Sino kayo? Ako si Andres Bonifacio. Nais mo bang sumali sa kilusan namin? Sige, ano ang gagawin? Kapatid kong mga Pilipino, kailangan na matapos ang kasamahan ng mga Espanyol sa atin. Tama ka, Andres. Hindi na dapat natin pinapabayaan pang-aapi sa atin ng mga Kastila. Pero paano tayo makakabawi sa kanilang kapangyarihang armas? Ito ang pagsisimula ng pag-asa.
Andres Bonifacio, kasama ang makahalagang personalidad na magiging pangunahing miyembro ng katipunan, ay nagtitipon sa isang lihim na lugar. Ang balita ng di makarugtungang pagtrato sa mga Indio ay agad na kumalat at abot sa mga tainga ng mga kilalang personalidad sa komunidad. Hindi dapat tayo magpabaya, Andres. Tama si Emilio, kailangan nating kumilos at matapos ito. Pero Andres, paano sila natin matatalo? Alam natin na mas magaling ang armas nila. Kailangan natin sila labanan. Mabuhay ang katipunero! Ano na ang susunod na hakbang, Andres? Punitin ang sadula! Go! Punitin ang sadula! Mabuhay ang Pilipinas!